Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Dahil po sa nakikita ko na ang mga kapatid ay nagkakahiwa-hiwalay, minabuti ko po na gawin ang bagay na ito na kayo ay aking babahaginan ng kaunting salita ng Diyos na natutunan ko rin naman po unang-una sa Biblia at sa pagtuturo ng ating mangangaral, upang nang sa ganon ay hindi ako masumbatan ng kapatid na Eli pagdating ng araw at baka sakaling sa buhay paparon magkikita kami ulit. Palibhasa ako ay naging malapit sa kanya, ayoko na sasabihin niya sa akin na ako ay nagsawalang imig, no? Sa ganitong paraan ay masasabi ko sa inyo mga kapatid kung ano sa tingin ko ang iniisip ng kapatid na Eli sa ganitong panahon na ang mga kapatid ay nagkakahiwa-hiwalay, yung iba nag-aaway, at yung iba nga meron pa ngang mga ibang kapatid na hindi na nga naniniwala sa Diyos. Sa tingin ko mga kapatid, at siguro yung mga nakakakilala sa kapatid na Eli, sasabihin din nila na kung mabubuhay ang ating kapatid na Eli, hindi rin siya magiging masaya at totoong malulungkot siya kung makikita niya ang ating mga kapatid ay nagkakanya-kanya na ng landas at ang iba nga ay nag-aaway pa. Nakita ko po kasi kung papaanong mahalin ng kapatid na Eli ang kapatiran. Buong buhay po niya ay ginugol niya sa pagtataguyod sa ating mga magkakapatid. Inialay po niya ang kanyang kabataan, ang kanyang buong lakas at magagawa para yung ating aral na natutunan natin sa Biblia ay maitanyag niya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Hindi po siya natakot mga kapatid na isigaw ang katotohanan, bagamat alam niya na maraming masasaktan, marami siyang makakaaway. Hindi po iisang beses na nalagay sa panganib ang buhay ng ating kapatid na Eli nung siya po ay nangangaral pa. May mga pagkakataon na siya binugbog, tinambangan siya ng mga taong nakakadebate niya, at ito nga hanggang sa siya ay kinasuhan ng isang kasong hindi naman totoo para lamang siya ay supilin at ang kanyang isinisigaw na katwiran ay huwag matanyag at huwag magising ang ating mga kababayan. Yan pong lahat mga kapatid ay ginawa ng ating mangangaral sa pag-ibig niya sa atin, at maraming magsasabi sa inyo na kagaya ko nung bago pa ako naanib sa Iglesia ng Diyos na isinisigaw ng ating kapatid na Eli. Ako po kasi mga kapatid ay maituturing ko na masamang tao ako bago ako naanib sa iglesyang nasa sa Biblia na ipinangangaral ng ating kapatid na Eli Soriano. Maraming kagaya ko na mga kapatid na magpapatunay na simula nang sila ay nakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng ating kapatid na Eli Soriano, nagbago ang kanilang buhay. Hindi na po ako lalayo sa akin pong sarili, ay naranasan ko yan, gayon din sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. At totoo pong nagbago ang aming pamumuhay sa ikabubuti. At para dyan mga kapatid ay ako'y tumatanaw ng malaking utang na loob, unang-unay sa Diyos, at syempre doon sa kanyang mangangaral na kinasangkapan upang ang salita ng Diyos ay aking maunawa sa aking buhay at mabago nito ang aking masamang nakagawian. Ngayon po ay namahinga na ang ating kapatid na Eli, pinagpahinga na po siya ng Diyos, at hindi po naaayon sa ating inaasahan ang mga nangyayari sa ating kinagisnan na iglesia, no?
Hindi naman po tayo para pa magpakunwari na wala tayong nakikita o wala tayong napapansin. Nakakaiba. Mga kapatid, hindi natin para hatulan ang kung sino man, ano? Kasi alam nyo, yung pagiging sugo, kung minsan po kasi yung isinusugo ng Diyos ay maaari ding tumanggi pansamantala sa Diyos, ano? Kagaya ng yung nangyari kay Honas. Ang sabi, di ba? Isinusugo ng Diyos si Honas na pumunta sa Ninive, kung babasahin nyo. Pero si Honas matigas ang ulo, at sapagkat alam naman niya ang Diyos ay maawain, alam naman niyang patatawarin ng Diyos yung mga taong nagkakasala basta magsisilang. Kaya ang ginawa ni Honas ay tumalikod at tumakas papuntang sa ibang direksyon, ano? Nasa halip na sa Ninive siya pupunta, tumakas siya. So, merong ganong mga sugo ng Diyos na sa pasimula ayaw sumunod. Pero later on, pag nakilala na nila ang kalooban ng Diyos, hindi pwede silang hindi susunod sa Diyos. So, doon po sa mga kapatid na nagtatampo, nagdududa, syempre hindi naman din natin maaalis na kayo ay matisod. Dahil nga, bakit may mga naririnig ako, bakit iba na, dati ganito, pero ngayon iba na. Marami nang binago, iba na siya, basta hindi mo na siya hindi mo na makikilala yung dating samahan. So, marami lumalabas. At dahil dyan, nasasaktan po ako, mga kapatid, bilang ako po ay malapit kay kapatid na Eli, at alam ko kasi yung puso niya. Alam ko po yung kanyang iniisip. Lagi niya kasing iniisip ang kapatiran. Mahal na mahal niya ang kapatiran. At yan din naman ang naituro niya sa akin bilang isang kaanib. Na mahalin, ibigin ang kapatiran. So ngayon, marami na pong lumabas at marami pang gustong lumabas. Kung magkaganon man, mga kapatid, sana wag naman po tayong mag-away-away. Kumbaga, bigyan din natin ng benefit of the doubt yung iba nating mga kasama na maaaring sa ngayon ay naguguluhan at maaaring hindi pa nila nauunawaan ang kalooban ng Diyos para sa kanila. So habang naghihintay tayo, mga kapatid, pwede naman nating ituloy, At yan ang paksang idudulot ko po sa inyo ngayon. Ang paksang ito po ay natutunan ko rin naman kay Brother Eli Soriano. Kung kayo po ay nakahanda na, tayo po ay magsisimula na ng pag-aaral. Ang ating pong paksang pag-aaralan, mga kapatid, sa araw na ito ay kung paanong makapagpapatuloy sa pagiging ganap ang isang tao kahit ang kanyang kinikilalang leader ay pinapagpahinganan ng Diyos ayon sa Biblia. Unang-una po, mga kapatid, sinasabi sa paksa na dapat magpatuloy ang tao sa pagiging ganap. Ayan. Doon po sa inyo, mga kapatid, na yung matatagal na o kaya yung bago sa ating pagsasama-sama, ano po ba ang turo sa atin doon sa salitang pagiging ganap? Ano ba ang pagiging ganap? Ayan. At ang isa pa nating dapat tandaan ay yung tao na tinutukoy sa paksa ay may dating leader na pinapagpahinga na ng Diyos. Sa ating mga nakikinig, ang leader na iyan ay si Brother Eli Soriano. Ngayon, ang pasimulang tanong natin,
Bakit ba sinasabing dapat maging ganap ang isang tao? Yung salitang ganap po sa English, ang ibig sabihin po kasi sa English ng salitang ganap ay complete. So, yung pong pangungusap na ang tao ay dapat maging ganap, ang ibig pong sabihin noon ay ang tao ay dapat maging kompleto. So, may kulang po pala sa tao, ano po? Papayag po ba kayo na merong kulang sa tao? O narinig nyo na ho ba na itinuro sa atin na may kulang sa tao? Sa Genesis po, 3:22, ay ganito po ang ating mababasa. At sinabi ng Panginoong Diyos, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayoy iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kirubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daang patungo sa kahoy ng buhay. Oh, nakita nyo mga kapatid? Nung kinain po ng tao, ni Eva at ni Adan, yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, ang sabi ng Diyos, narito, ang tao'y naging parang isa sa atin. Oh. Nung nagkaroon ng consciousness ang tao about good and evil, para na silang naging Diyos eh. Para silang naging Diyos. Bakit? Kasi bukod sa tao, ang Diyos lamang ang nakakakilala ng masama at mabuti. Yung morality, tinatawag sa English, nung kinain ng tao yung bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, naging parang silang Diyos na nakakakilala ng mabuti at ng masama. Kahit anong nilalang sa mundo, mga kapatid, walang kagaya ng tao na nakakakilala ng mabuti at masama. Tanging tao lang po ang masasabi natin na nakakakilala ng mabuti at masama. At ito, sabi sa Biblia, ay isang katangian ng Diyos. No? Ayan, no? Narito ang tao'y naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at masama. Ayon. So, tayo po, nung tayo ay dahil nga po sa kinain ni Eva at ni Adan yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, nagkaroon tayo ng semblance o yung pagkakapareho sa Diyos. Kaya lang, ang sabi dito sa kaduktong na pangungusap, at baka ngayon iunat ang kanyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. So, baka ho nakakalimutan ninyo, doon po sa halamanan ng Eden ay merong dalawang mahalagang punong kahoy doon. Yung isa, yung puno ng kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama na ipinagbabawal ng Diyos kainin, at yung isa naman ay punong kahoy naman na nagbibigay ng buhay o yung punong kahoy ng buhay. So, nung nakain po ng ni Eva at ni Adan yung punong kahoy ng pagkakakilala ng mabuti at masama, yung bunga nun, nagkaroon sila ng consciousness, no? Nagkaroon sila ng parang
morality, no? Nalaman na nila na sila'y nakahubad, nahiya, nakaramdam na sila ng hiya, kaya sila nagtago eh. Ngayon, sabi ng Diyos, ayan, naging kagaya natin sila, na parang isa sila sa atin, nakakakilala na sila ng mabuti at masama. Baka naman, kainin naman nila yung bungang kahoy na nagbibigay ng buhay, o yung punong kahoy ng buhay, at mabuhay sila magpakailanman. Kaya ang ginawa ng Diyos, para hindi nila makain yung bunga na nagbibigay ng buhay, o yung bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay, ang ginawa ng Diyos ay pinalayas ang tao sa Eden at binakuran yung punong kahoy ng buhay para hindi niya makain. Sa madaling salita, mga kapatid, ang kulang sa tao ay ang buhay na walang hanggan, sapagkat hindi hinayaan ng Diyos na makain ng tao yung bunga ng punong kahoy ng buhay. Binakuran niya. Naintindihan niyo? Kaya tayo ay hindi ganap. Malalim pa to mga kapatid. May malalim pang gustong ituro ito. Pero saka na po natin yan pag-uusapan. Gusto lang nating ipaliwanag dito na kaya po all throughout the story of particularly ito pong kay Kristo, ang itinuturo po niya ay pagiging ganap. Kaya, ano ang katunayan na ang pagiging ganap sa pambibliyang pananaw ay ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Okay? Hindi ho ba sa pamamagitan ni Kristo ay aariin tayong ganap? Kung tayo ay sasampalataya, ang buhay na walang hanggan na hindi ipinagkaloob kay Adan at Eva ng pasimula ay ating kakamtan na siyang magpapaging ganap sa atin. Sa isang talata ng Biblia, sa Gawa 13:39, ay sinasabi ang bagay na ito. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito ay hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayon mga kapatid, sa pamamagitan niya ng Panginoong Hesus, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Ayon sa nabasa natin, yun palang nananampalataya sa Panginoong Hesus ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Bakit? Ano ba ang mangyayari sa isang tao kapag ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus? Sa Juan 3:16 ay ito ang ating mababasa. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun, ang ganda ng ibig ituro nito mga kapatid. So, kaya pala sinasabing magiging o inaaring ganap ka pag ikay sumasampalataya sa Panginoong Hesus, dahil po pala ay ang mga taong nananampalataya sa Panginoong Hesus, sabi dito sa Juan 3:16, ay hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Magiging ganap sila, magiging complete. Kasi yun na nga lang ang kulang sa tao, yung buhay na walang hanggan. Okay. Ngayon,
Kung ang pananampalataya lamang ang kailangan upang tayo ay ariing ganap, bakit sinasabing nararapat tayo ay magpatuloy upang tayo ay maging ganap? Kasi dito sa paksa natin, dapat magpatuloy para maging ganap. So it's like parang isang proseso na hindi siya instant, no? Kasi yung pananampalataya kasi alam naman natin kahit nga demonyo nananampalataya di ba? At saka yung pananampalataya naman kahit sa bibig pwede mo sabihin yan nananampalataya ako Pero bakit sinasabi na parang ang connotation ng ating paksa is para bang kinakailangan tayo ay magpatuloy upang tayo ay maging mga ganap? Okay. Kasi po, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sa Santiago 2:17, ganito ang ating mababasa. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Diba? At ang isa pa, may mga utos ang Panginoon na dapat gawin at ipagpatuloy. Basahin natin. Sa Mateo 28:20, ito po ang ating mababasa, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ayan. Hindi pala sapat yung manampalataya ka lang. Iniutos po sa mga apostol na ituro ang pagganap sa lahat ng mga bagay na iniutos ng Panginoong Hesus hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At yan ay ginawa nila. Tama? Sa 2 Timoteo 3:17, ito ang ating mababasa. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun. Kaya yung mga apostol yung mga ngaral ng Diyos, sumunod sila sa Panginoong Hesus dahil ang utos ng Panginoong Hesus, ituro mga gawang mabuti. Ano ba yung gawang mabuti? Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Roma 7:12. Ngayon, ang susunod nating tanong, paanong magiging ganap ang tao sa pananampalataya sa Panginoong Hesus at sa pagsunod sa kanyang utos? Sa Santiago 1:3-4 ay ito po ang ating mababasa. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Kaya pala tayo ay magiging ganap sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at sa pagsunod na sa kanyang utos, kasi ang pananampalataya pala natin ay unang-una sa lahat sinusubok pala yan, at habang tayo'y sinusubok, ito naman ay gumagawa ng pagtitiis. Papaano ba natin mailalarawan yung sinusubok ang pananampalataya? Halimbawa, kahit tayo mahirap, ay wag tayong magnanakaw, mga kapatid. Yun ang pananampalataya natin. Yun ang utos sa atin ng Panginoong Hesus. Wag nating hahangarin yung mga bagay na hindi naman sa atin. So, susubukin ka ngayon. Papainan ka, halimbawa may nahulog na wallet dyan sa harap mo, o kaya yung pera ng isang tao na hindi mo naman kilala
naiwanan niya sa tabi mo. Ano? Eh di, may pagkakataon ka na nakawin yun. Eh, kailangan mo pa naman ng pera. Halimbawa, may sakit yung anak mo. Oh, naku, ayan na yung pera, dumating na, ayun. Pero, dahil sa pananampalataya mo at ikaw ay nananampalataya at sumusunod ka sa utos ng ating Panginoong Hesus, hindi mo na nakawin yun, bagkus titiisin mo na lang. At ang gagawin mo pa nga dyan, sa totoo lang, hahanapin mo kung sinong may-ari at isosoli mo. Kahit na alam mo sa sarili mo na kailangan mo yung pera, ay dahil sa ikaw ay nagtitiis at dahil nga ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, titiisin mo yon, yung tuksong yon, yung pagsubok na yon sa iyong pananampalataya na sa halip na magkakapera ka na dahil kailangan mo ng pera, hindi naman sa'yo, hindi mo yun kukunin dahil ikaw ay nananampalataya at sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Kaya titiisin mo na lang. At itong pagtitiis na sinasabing nagtitiis ka dahil sa ikaw ay gumagawa ng kalooban o utos ng Diyos at ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ito ay magkakaroon ng sakdal na gawa. Sakdal na gawa. Perfect works. No? Hindi basta works, hindi basta gawa. Sakdal na gawa. Bakit? Meron kasing gawa, hindi sakdal. Hindi mo masasabing hindi conclusive. Halimbawa, yung laging sinasabi ni kapatid na Eli. Masasabi ka lang na hindi magnanakaw kapag meron kang mananakaw, hindi mo ninakaw. Nagets niyo ba yun? Yun ang lagi niyang hinahalimbawa Oh. Pero kung halimbawa may mananakaw ka at hindi ka nagnakaw, yun ang talagang masasabing hindi ka talaga magnanakaw. Kasi may chance ka na magnakaw Oh. Hindi mo pa rin ginawa. Doon lang magiging sakdal yung gawa mo na ginawa mo dahil sa iyong pagsunod at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So, kaya ka magiging ganap. Ano-ano ba ang mga sakdal na gawa na nararapat maidagdag natin sa ating pananampalataya? Sa ikalawang Pedro 1:5 hanggang 8, ito po ang ating mababasa. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho pala sapat na basta manampalataya lang tayo para tayo'y maging ganap. Ano po? Marami po din pala tayong dapat idagdag sa ating pananampalataya, at ang isa diyan sa maraming yan ay yung mabuting kalooban sa kapatid. Gusto ko pong samantalahin ang pagkakataon na ito, mga kapatid, na bagamat maaaring masabi na tayo ay lumabas sa MCGI or sa MCGB man, hindi po nararapat na tayo po ay maging mababangis o tayo po ay magsalita ng hindi maganda sa ating mga kapatid. Sila po ay atin pa ring mga kapatid. Ano po? Kaya lang, syempre, dahil sa transition, meron ho talagang pagkakataon na pag nawawalan kasi talaga ng leader, nangyayari po talaga ang ganitong bagay. Pero, wag natin po silang ituring na kaaway. Kundi, ipagdasal po natin sila na sana po mamulat sila o baka naman tayo naman din ang mali o di at least
kung magkaganon man, hindi naman tayo hahatulan ng Diyos. Basta kaya naman tayo lumabas o kaya naman tayo naririto kasi naniniwala tayo na hindi natin nakukuha yung dapat nating makuha na ibinilin sa atin ni Brother Eli. Kaya naririto tayo, pero hindi po tayo para magsalita ng masama sa ating mga kapatid at magtanim ng galit. Masama po yun. Lagi nating tatandaan, ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ay una-una sa lahat ay may gawa, may kalakip na gawa, at ang gawang yan ay yung mga inuutos niya sa atin dahil gagawin natin yung mga itinuro sa atin na utos ng Panginoon, at yung pong mga utos na yan ay magdudulot po ng ating mga pagtitiis kasi kagaya niyan, galit na galit ka na rin sa isang kapatid kasi hinatulan ka na, no? Maraming nagsasabi sa mga lumabas na kapatid na sila daw simula nung nagtanong, sila daw parang kinamuhian na, kinasuklaman na. Syempre ikaw naman may aral ka ng pag-ibig, titiisin mo yon at huwag kang gaganti ng masama sa masama. Tama? Yan ang turo ng ating Panginoong Hesus. So ngayon magtitiis ka, at ang ano pa niyan, ang gagawin mo pa dahil nga ikaw ay naturuan, ay ipapanalangin mo ang iyong mga kaaway. Mamahalin mo yung sa iyo ay nagsisiusig. Kaya pag ginagawa natin yon, yung ating pananampalataya ay nagiging sakdal, at dahil doon tayo ay aariing ganap, mga kapatid. So, sa susunod pong pagkakatipon, mga kapatid, kung ipaihintulot ng Panginoon at kayo po ay babalik, ay atin pong tutuntunin yung atin pong paksa na kung paanong makapagpapatuloy sa pagiging ganap ang isang tao kahit ang kanyang kinikilalang leader ay pinapagpahinga na ng Diyos ayon sa Biblia. Sana po ay huwag malumbay, at ako naman po ay naniniwala na kahit na wala na si kapatid na Eli, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. At kung babalik po kayo sa susunod na pagkakatipon, ay maiintindihan po ninyo kung paano po tayo makakapagpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pagiging ganap, kahit po tayo wala na ang ating kinikilalang mangangaral na si Brother Eli Soriano. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw, mga kapatid. Hanggang sa muli.